Hello po mga kalingap, welcome back again sa aking YouTube channel ng Justin Nagiri Vlogs po mga kalingap. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo at ngayon nga for today's video po ay meron tayong isang beneficiary. Beneficiary ko po na yon is classmate ko lang. Matagal ko na po siyang gustong tulungan. At ito lang yung time na yon na medyo nakaluwag-luwag tayo at nabawas na natin yung mga expenses natin, no? Kasi nagbabayad ako ng motor po mga kalingap. At syempre pang araw-araw ko sa school, no? So dami ko nang bayarin, so kailangan natin i-budget yun, no? At buti na lang kahit paano kami tumutulong sa atin. Shoutout Tita Weng, no? At kay Nay na ay magpabanggit Tita, basta anonymous. At yun na nga po mga kalingap, may play ako dyan mamaya sa inyo na video. So yan yung makikita kung gaano siya nagsisikap, no, para sa pag-aaral. At syempre interviewin natin siya at nang makilala niyo po siya. Siya po ay isa sa valedictorian, no? So nakaka-proud. Valedictorian siya nung nag-aral siya. Nagtapos nung grade 12 na valedictorian. Nakaka-proud. So siya po ay male, syempre lalaki. So, naging kaibigan natin siya kasi napakabait niya po mga kalingap. At ilang beses ko na din siya nakausap at na pagkwentuhan namin yung about sa buhay-buhay. At yun, doon ako naantig sa kanyang kwento po mga kalingap na sa kabila po ng kanyang kalagayan, sa kabila ng mga bagay na hindi niya may provide sa kanyang sarili kasi nga nag-aaral siya at di ma-provide ng kanyang pamilya sa kanya, nagsisikap pa din po siya. At yan mga kalingap, interviewin po natin siya. At syempre bigyan natin ng tulong, no? At gawin na natin siyang beneficiary, no? Para makatulong ako sa kanya. At anytime may vlog tayo is syempre may bibigay tayo sa kanya na kung hindi regalo or sa lapit man yan, sa makatulong tayo dun sa tao kahit papano. Kaysa naman sa wala, diba? So halina po kayo at kilalanin natin si John Lloyd. Si John Lloyd na mag-aaral din ng CNC. At yan, papakita ko sa inyo yung video na talagang naantig ako at talagang naawa ako sa kaibigan ko. So yan lamang po at abang-abang po kayo at mamaya ay sisingit na dyan. Bye-bye. Ano ginagawa ng lalaki na yun doon? Oh? May ba, nakita mo ba yun si John Lloyd? Makabibili. Kalingap, sa video pong ito ay dito ko talagang unang naawa kay John Lloyd. Kasi nga base sa mga kinikwento niya. At yan, kala ko dyan sa video na yan, ibibili siya. Nakapagkatuwaan ko lang na huwaan siya niya ng video at sabi ko, nagaano kaya yun doon. At yan po mga kalingap at makikita nyo dyan sa mga susunod. Maaawa ka talaga. Kasi kala ko talaga bibili pero wala siyang kakayahan na bumili. Kawawa man, no? Uy! Ka dito! Sira! So yun mga kalingap, at yan, kasama po natin si John Lloyd at ating kakausapin at interviewin patungkol sa kanyang buhay. At especially sa next natin na pag-interview sa kanya, sasama na tayo sa bahay niya. Agree ka ba dun po? Sasama ako sa bahay niya. Para syempre makita din natin yung kalagayan niya doon. So, yan. Siya po si John Lloyd, isang mahusay na mag-aaral ng CNC. Klase ko po yan at first year PSBAP din po yan sa Business Economics. Yan po yung major na kinuha namin. So, yan tol, kumusta ang iyong buhay bilang mag-aaral? Ayos naman na pag is grind lang ng grind sa buhay kahit medyo kapos is mas iniisip ko yung mga kailangan ko gawin at para mabot din yung pangarap ko. So yun, ano yung mga basic necessities na talagang kailangan mo this time kasi especially mag-aaral ka? Basic necessities para sa akin is kung is parang tanggap ko na kasi lahat kasi kung sa support lang kahit medyo kulang din ako sa allowance is parang iniisip ko na lang mas
kung sa kataong ito is parang ako yung nasa akin yung responsibility para baguhin ang buhay ko. And if ever na kahit hirap lang yan, kumbaga lumilipas lang yan, di ba? Kahit kahit di ko nabibili yung gusto ko ngayon, kahit di ako makasabay kahit yung mga needs na needs ko sa school, mabayaran is kahit medyo nadidelay is okay lang sa akin kasi sa pagkakataon ito is umaasa pa lang din ako sa parents, ganun ba. So hindi ko sila masisisi kung yun lang nabibigay nila. So magkano ba yung binibigay sa ni mama mo every week or? Every week is 500 and mapagkasya ko naman yan 1 week. So talaga, doble tipid talaga. Pero kwenta mo sa akin dati, minsan wala. Ay, oo. Minsan taga naranasan ko yun po. Pasok sa school, walang kain. Wala talagang baon. Yung gusto mong bumili. Pero hindi mo talaga mabili kasi nga kapos ganun. Tapos iniintindi mo na lang yung kalagayan mo. Hindi mo na lang yung kalagayan mo. Tapos saan kailangan i-accept yun sa sarili natin So, nagiging motivation ko rin yan para sa pag ayusin pa yung pag-aaral ko. Kasi ito lang yung way para mabago yung buhay ko and sa susunod pang future ko ba. So, yun tol, di ba may naikwento ka din sa akin about yung kay kuya mo, yung nag-rebelde, tapos yung kayo na lang dalawa, yung halos wala silang suporta sa inyo. Ganun. Ay, oo. Pero yung nga, dahil nga doon is yung halos hindi kami na-suporta nung natuto kami mabuhay nung mag-isa rin or binuhay naman yung sarili namin is natuto ko nun tumayo at magtrabaho talaga. Sa lahat ng gusto ko trabaho ko, halimbawa pagtulong kala auntie para lang makakain, pag labor, pamumundok, naguring rin ako dati. Pero ngayon is it's a big lesson or big experience na para sa akin para mas tumatag pa ba or mas gamitin yung experience na yon. Even si kuya is naligaw ng landas at talagang hindi na talaga parang lumalim talaga yung galit kala mama at papa is para sa akin is gusto ko lang is magkaarayos sila ba, tapos hindi na ba yung parang kalimutan na yung nangyari kasi it's talaga sa pamilya talaga is nangyayari talaga yung malaking problema na dumadating. Anong trabaho ni na mama at papa? Si papa sa ngayon wala siyang trabaho ngayon. Kasi nga medyo may sakit na rin siya, tapos nagme-maintenance na rin siya. Tapos si mama is may maliit na tindahan ng pansit bihon yung para mairaos lang ang pag-aaral ko. Kasi bilang college is magastos talaga. Tapos may dalawa pa akong kapatid. Ako lang yung parang para sa akin is maging good role model na lang ako para dun sa dalawa kong kapatid. Yun. So yan mga kalingap, isa po si John Lloyd na aking kaibigan sa masipag na mag-aaral. So nung grade 12 ka po, ano nga yung achievements mo nun? With high honor ako nun. With high honor? With high honor. And tapos sa sports. Tapos rin ako nun. Award ko din nun is sa sport lang ko lagi sabay sa akal sa tuto. Kasi wala naman ako ng maraming friends. At saka, kwento mo sa akin, valedictorian tama? Oo. Valedictorian siya ng anong school? NCAA. NCL? NCA. O diba, napakagaling po mga kalingap. At especially sa dami ng ang pinagdaanan nitong tao na ito ay talaga makikita mo yung katatagan sa kanya na ganun, lumalaban pa din. So, same lang tayo po ng pinagdaanan. Halos pinagdaanan ko din yan. Kaso lang, mas sunerte lang ako ng konti. Pero as in ganyan din talaga. Kaya yun yung reason. Kaya magkalapit tayo ngayon. Andito tayo, parang isa tayo, magkaibigan. Kasi nga, naranasan ko na din yan. Kapag nakakita ko ng mga taong alam ko na naranasan na din yung feeling na yun, parang naaawa ako or gusto ko din tumulong. Kaya bilang isa sa charity vlogger na ngayon, so what if naman, di ba, yung mga classmates ko na
wala talagang ganun kakayahan para sa pag-aaral nila. What if i-help ko at isa ako sa maging instrumento para makatulong sa kanila. Kaya yun tol, sa mga pinagdaanan mo, ano talaga yung pinaka mabigat para sa iyo? Talagang iiyak mo na lang kay Lord or tatawagin mo na lang siya na, Lord, ba't ganito, ganyan? Pinaka talaga yun is yung sumabay yung family problem ko nun, tapos yung sa school work is yung parang hindi ko na kaya sa sobrang dami. Tapos nung stress na rin ako dun sa work. Tapos nung nagsimula nga si Kuyang maglayas or di na talaga akong uuwi, tapos parang nagkagalitan pa sila mama. Parang umiyak na nun si mama kasi parang bang binaliwala ni Kuya rin yung pag-aalaga. Grabe rin yung mga nasabi kasi ni Kuya dun kay mama, at parang ayaw na talagang maging hindi niya nga tinawag na mama yun minsan. Tapos dun din ako nasaktan kasi parang nagsisiro siya sa parang kumbaga yung nasa middle ba, yung gusto ko si Kuya maging pero ayaw niya rin. Tapos si mama din gusto ko rin siya magkaayos. Tapos parang dahil din sa akin kasi ako nag-aaral, tapos si Kuya hindi. Parang ko rin, parang dumaan din ako sa point na stress na talaga ako sa kaisip kung paano ba to, kung ano bang unahin ko, kung sino bang pipiliin ko. Kaya pinaubay ako na lang talaga kay Lord lahat. At sa ngayon hindi pa rin sila nagkakasundo. Kaya hanggang ngayon is iniisip ko pa rin. So ano tol yung mo, di ba that time, di ba, sabi mo sa akin wala kang kanong kaibigan, wala ka talaga halos kaibigan. Ano yung mga naging sandalan mo that time? Naging sandalan ko lang is sarili ko, tapos si Lord. Kay Lord lang talaga kasi nga, kung kasi sa kaibigan kasi is ang hirap talaga makahanap ng totoong kaibigan na dadamayan na talaga. Tapos lang talaga kay Lord, tapos lang. Kaya maraming kaya andito pa rin ako kasi napapatuloy pa lang. Kasi inaccept ko lahat yung pain, yung hirap, tapos yung pagod. Tapos kung sa financial problem, talagang kahit tipid na tao, mas naging tipid ka pa. Nakikita yung makikita mo yung mga gusto ng mga gusto mo is meron yung iba, tapos minsan binabaliwala na yung isang lang nila, makikita mo yung katabi mo, isang lang nila, ay gusto kong kumain, nakakakain sila, gusto kong magala, kakagala sila. Pero maisip mo sarili mo, bakit ako hindi? Bakit ako kulang? Parang ganun. Parang hindi ko maga yung gusto ko, sa mabili yung gusto ko. Pero it doesn't matter para magtampo ako kala mama kasi yun ang kaya nila So accept na lang talaga. Okay lang ito. Labas mo lang. Nayak nga din ako, bira. So, ano yun talaga yung naging motivasyon mo yung... Yung taga simula, pumasok ako tayo. So, yan, makikita nyo naman, baka sa kanya, mga kalingap, na sa mga pinagdaanan niya, natili pa din siya. Tulad ng mga pinagdaanan ko, alam mo ba, kung nakwenta ko na yun sa iyo. Kasi, talagang, grade 7 pa ako nun. Tutoy-tutoy pa ako. So kasi makatulong nun kay na mama. Ang ginawa ko, nagpaampon ako, lumipat ako dun sa tito ko. So kapatid siya yung asawa niya, kapatid na ko. So di ko kano-ano yung tito ko, ibig sabihin. Di ko kano-ano kasi asawa siya ng tita ko na kapatid ni mama. So doon, siyempre nakaranas din ako nun na magbaon ako ng kanin, tapos yung kanin na yung kakainin ko, sige iyak-iyak na ako. Kasi yung kanin lang na malamig. Kasi nahihiya ako nung maghingi talaga ng ng baon kasi siyempre di ko naman kano-ano yun. Pero tiniis ko yun kasi sabi ko pinapakain niya naman ako sa gabi, ganyan. Kaya kapag di niya ako nabibigyan or baka nalilimutan niya, di talaga ako naghihingi nun. Tapos ang layo pa rin nilalakad ko, ng 7 kilometer. Just imagine mo, nakanasan ko yung ganun. Before pandemic yun. Tapos, minsan pag maulan, nadadapa-dapa ako, babalik ako, uuwi ako. Dadating ako nun sa school,
basang-basa yung katawan ko hanggang baba kasi pawis-pawisan ka. Kasi yung lakadan doon, hindi bibihira, taas baba talaga siya bro. Kaya yun, very blessed pa rin na nandito pa rin ako nag-i-stay at nangingisa ako sa charity vlogger. Kaya tol, makakaasa ka sa akin na every time na kung may kailanganin ka at meron din ako, what if naman magtanong ka sa akin or mag-ask ka sa akin ng para at least ma-help kita. Kasi mas maganda yung sabay-sabay tayo na tataas, hindi yung isa ka lang, hindi mo mapipil na naandong ka. So maganda yung, alam mo ba yung unity, sabay-sabay tayo na mag-graduate, sabay-sabay tayo na makakarating sa taas. Kaya keep on going lang. So ano tol yung masasabi mo sa mga kabataan na nakikinig ngayon about sa buhay-buhay natin base sa pinagdaanan? Sa mga kabataan ngayon, isa lang gusto kong sabihin, huwag masyadong mapusok ka. Tapos huwag masyadong kung feeling nyo is yung halaga ng pamilya nyo is di nyo napapalagaan, bawa financial lang talaga yung nyo, kailangan nyo sa kanila, yung basta binibigyan lang kayo, di nyo napapansin ba? Tapos yung gastos lang kayo ng gastos, di nyo na yung paghihirap nila para mabigyan lang kayo kung anong gusto nyo, is i-appreciate nyo. And hindi lang yung bagay ang i-appreciate nyo rin yung hirap ng pamilya nyo. Kasi buti nga kayo is meron talagang nagsusuporta na matatag, yung talagang hindi yung pagkagising mo di mo naisipin, ito na lang ang pera ko. Pagkagising mo di mo isipin, wala akong makakain ngayon kasi nga wala akong pera. Nung pagkagising nyo, di nyo isipin rin yung di nyo isipin yung responsibility nyo kasi may gagawa na para sa inyo. So be appreciated na lang sa mga bagay-bagay. Yung sa konting hirap is wag niyong sisihin ng Diyos or ang parents nyo sa mga bagay na yun. Isipin nyo na lang mas may mga taong mas mabigat na yung pinagdadaanan. Yung hindi lang talaga, kasi ngayon yung mga kabataan madali na silang tama anxiety or depression. Parang depression agad sila. Alam mo ba, konting lang, feeling nila sila na yung binagsakan ng langit at lupa. Di nila naiunawaan na mas marami pa ang kabataan na tulad natin. Yung talagang madaming pinagdadaanan pero lumalaban pa rin talaga. Pero sa tingin mo tol, ano yung purpose ni God? Bakit binibigay niya sa atin yung mga ganyang bagay? Para sa akin, ang purpose ni God is para maging matatag din tayo. Kasi nga, sa buhay natin, simula pagkasilang natin, di ba, may pinapayak yung sabon. Para sa akin, simbolo yun na nasa simula ng pagkaluwal mo dito sa mundo is, yun yung reality na masakit talaga ang sa mundo. Ibig sabihin, kung puro ka saya sa buhay at kung puro sa'yo madali lang ang buhay, is paano kung dumating yung biggest pain, yung biggest pain or biggest problem sa buhay mo, paano may naharapin? So hindi tulad ng yung binibigay sa iyo ni Lord na mga pagsubok, tanggapin, magtiwala ka lang sa Kanya, makakayanan mo rin yun. Kasi nga, dun din niya tayo hinahanda para sa mga susunod na pagkakamali natin is maitama na natin. Kasi yun yung nagiging lesson sa atin para mas lalo pang mag-grow at mas lalo pa talaga tayo mag-grind sa buhay. So, yun, tama yun na yung talagang mga problem is binigay yan kasi alam niya na kaya natin na ma-resolve. So, bibihira yung mga bagay na talagang binibigay niya. Kasi sa kanya, parang pag-alala din ba na nandito ako. Kasi kung puro na lang saya, kung puro na lang ligaya, hindi ka nakakaranas ng problema, diba? Hindi mo siya maaalala kasi wala. Ang purpose niya talaga is ipaalala sa'yo na nandito ako, yung ama mo. Ako yung ama mo na gagabay sa'yo. Tumawag ka lang sa akin, handa akong tulungan kita. So sa mga ganung bagay po, talagang nakaka-motivate sa buhay. At siyempre, bilang kabataan, napakaganda yung mga mindset na meron ka.
Kasi yung ibang mga kabataan talagang masyado silang mga nga, sabi mo, magpupusok. Hindi nila alam yung ginagawa nila, yung sakripisyo ng magulang nila. Masyado silang nagpapakaratay sa luho. Bili ng kung ano-ano. Diba? Dapat i-appreciate natin kasi hindi lahat may kakayanan ng ganun. Tulad mo. So, one time tol, di ba, kailan ba yung time na nagsama tayo? Nilipoy kita sa Gibbons. Ay, yung tigan. May nabanggit ka dun sa akin na di ba, what is the reason or the purpose bakit yung di ba, Unli Rice doon, di ba sabi mo sa akin para hanggang gabihan na. So, ano yung reason mo nun? Bakit ka nun? Ang reason ko dun is kasi bira lang makakain ba ng masarap na. Tapos hanggang gabi na kasi nga para makatipid rin. Ang purpose ko lang kasi nun is kung hanggat nasa iyo yung bagay or hanggat may sa iyo, pahalagahan mo. Huwag mong sayangin yung opportunity na diba, ko na lang sa ibang bagay. Huwag mong yung bagay na binigay sa iyo ng kaibigan mo or ng importanteng tao sa iyo. Huwag mong sayangin. Kung hangga't kaya mo itong gamitin ng maayos at pahalagahan, gawin mo. So, dun sa nilibre ako sa minsan ni Justin noong hanggang gabihan na is talaga kahit sa akin kasi kahit piso talaga is mahalaga talaga sa akin. So, pinapalagan ko. Kasi sa maliit na halaga na yun minsan nawawalan pa ako nun. Minsan nawawalan pa ako ng piso. Talagang walang-wala. Kaya natuto ako mag-appreciate kahit maliit na bagay is pahalagaan mo. Kasi yun yung nasa iyo Kung gagamitin natin yun sa tama, is kaya natin tong i-appreciate kahit simpleng bagay lang. Tulad nung sa Gibbons, kahit sa iba ay parang pagkain lang yan, parang 100 pesos lang bagay yan. Sa mga mayayaman nga. Oo. Pero para sa akin malaking bagay na yan kasi minsan lang may nanlilibre sa akin tapos minsan lang makakain ng ganon tapos pero ang pinangarap ko talaga is makakain kami ng ganon, maging lumabas din kami sa labay na mabuo yung family ba, kasama yung family. Tapos one time din may tinanong ko sa akin si John Lloyd, sabi niya sa akin kung nakanasan ko na ba daw na kumain kasama sa labas yung pamilya ko. Alam mo ba, isang beses ko lang yung nakanasan na tinay na ulit kasi nga broken family ako bro. Pero yun, kapag nakakita ako ng one happy family, yung buo sila, tatawanan, kumakain, di ba nakakaingit? Tapos yung tipo na luluha ka na lang kasi pag nakikita mo na ako, sana may ganito din ako. Di ba? Oo. Pero kung babasehin natin sa aspect ng buhay, talagang yung buhay, hindi sa'yo ipaparanas. Hindi ka ganyan ngayon kung hindi sa'yo pinaranas yung mga bagay mo. Like for example, mayroon kang pamilya, buo nga kayo, hindi ka naman makatayo sa sarili mo pa, asa ka, di ba? Yung mga ganyang kabataan. Kaysa naman nga, hindi man natin sasabihin na maganda na hindi buo kayo or maganda na magkakaiwalay kayo. At least yung learnings na binibigay dun sa atin is para maging independent tayo sa buhay, tumayo sa sarili nating mga paa at yun, magdesisyon sa sarili nating mga paa. Yun, para sa akin, isa din yun sa dahilan kung bakit yun ang nangyari sa akin. Para gawin niya akong independent, para makatayo tayo, di ba? Ilang taong ka rin nagtatrabaho ka? 17, 16. Pandemic nun, no? So, anong ginagawa mo nun? Nag-uhuling. Uhuling. Nakopra, labor, minsan. Talagang batak na batak ka siya. Batak talaga. Batak sa talaga. Sa mandok ba? Sa hila, ganun. Pero doon ako natuto talaga na, ito ang realidad na. Oo. Yan yung realidad na buhay. Habang bata ka pa pala talaga is, di mo mararanasan yung sakit. Yung hirap. Pagod. Dati naghihingi ako nun sa nung naalala ko lang, nung bata pa ako humingi ako na kay mama, piso, dos, ganun. Pero nung naranasan ko yun,
parang ang hirap pala kumita ng pera. Panahon yun. Tapos parang kada hinihingi ko, parang hindi na ako sanay kasi alam ko yung pagod eh. Tapos yung nagtitipid ako. Even may binibigay silang kahit kulang, hindi ako nagrereklamo. Kahit kulang yung nila. Kasi nga, gusto ko i-appreciate yung pagod nila kahit na mahirap lang baga. Mahirap lang is gusto kong patunayan na matupad ko yung mga goal ko sa buhay kahit nang walang reklamo at walang sinusumbat sa kanila. Yun ang gusto kong sabihin. Napaka the best yun, the best lesson yun. Kaya sa mga kabataan man na nanonood dyan, sa ating mga magulang, no? So isa na yun sa aral. Kasi sa mga ganyang kwento, yan talaga tayo natututo. Mas nag-grow as individual. So yun tol, ano yung mawi-wish mo sa akin? Kasi especially I'm your Best friend. I'm your best friend and isa na kita sa beneficiary. Ano ba yung pwede ko sa yung maitulong para at least kahit sa sarili natin okay lang yan tol, basta gusto ko talaga na ma-help kita. Ano para sa iyo pwede kitang matulog mo? Kung gusto mong matulog, asa friend lang taga, paras lang tayong pinagdaanan. Parang gusto ko lang magkaroon ng totoong kaibigan ba? Kahit di mo araw-araw, kahit di mo delivery, gusto ko lang maging totoo tayo sa isa't isa. Tapos sabay tayo mag-grind, sabay tayo mag-aaral, sabay tayo makagraduate, tapos sabay natin to pa rin yung goal. Sa goal natin sa buhay. Doon pa lang, kahit wala kang binibigay sa akin, napakalaking bagay na yun para sa akin. Kasi na-experience ko rin yung hirap, yung sakit, yung pagod. Para at least ba, sa ating dalawa is magkaroon tayo, matupad natin yung pangarap natin na nalampasan niya. Malaking bagay na sa akin. Tulong na yun para sa akin para ma-motivate yun. Dahil makakasa ka kasi wish mo yan. At di mo naman wish yan. Alam mo naman dito sa room, di ba? At least parang tayo lang, kahit makikita mo kung sino-sino kasama dyan. Pero para sa akin talaga tol, mas malapit ako sa'yo. Kasi sa'yo ko napipil yung parang ako din. Kasi di ba sabi nga natin, one time nung nagdi-discussion tayo, parang isa lang yung utak natin. Parang nagkakaisa lang. Like for example, nung nag-report ako, tapos sabi mo, ganun din yung na habang bata pa, enjoy kasi kapag dumating yung panahon na may pamilya ka na, di ba? Halos nagkakaisa lang tayo. Kaya talaga mga kalingap, sa mga kaibigan mo, siya talaga yung pinaka gusto ko makasama pag may paglalabas. Kaso, busy person to may ROTC kayo may mga schedule to. Pero isa din yan, talagang magaling sa klase. Kapag nag-recite ka, naabutin ng 1 hour. Hindi naman. 1 hour kasi ang daming yan nagsisingit. So yun, sana yun yung tulakan natin. So yun mga kalingap, at yan, papasalamat tayo kasi napaunlakan tayo ni John Lloyd na ma-interview siya. At syempre, para makita nyo din yung kalagayan niya. At maging isang ehemplo sa mga kabataang nanonood sa vlog na ito. So yun yung pinaka-purpose natin, no? At especially bro, dahil syempre kahit pa paano sumasahod na tayo sa may bibigay ako sa iyo na galing mismo sa akin. So hindi wala po nag-sponsors nito, no? So galing ito mismo sa akin. Para at least, no, sabi ko nga, yung gagawin natin is parang hindi tayo mauuna sa taas. Gusto ko yung mga kasabayan ko, sabay-sabay kami na makakarating doon sa taas. Kasi ang pangit naman, walang essence yung walang essence yung pagtatapos mo kung napipil mo na ikaw lang mag-isa doon. Kailangan sama-sama tayo. Kaya bilang isa sa beneficiary ko, may bibigay ako sa ito pang ala-allowance mo. At syempre, para din
makatulong sa'yo. Tol. Pabilang po kung ilan yan. So yan mga kalingap, binigyan natin siya ng mga allowance niya, and every month, no, or week, kapag meron tayo, bibigyan natin siya para syempre makatulong sa kanya. At syempre sa mga nanonood nitong vlog na ito, may nais po kayong iparating or ipaabot kay John Lloyd, so bukas po ang aking Facebook account na Justin Aguirre Vlogs, at ang syempre ang aking Gcash account po. Nandiyan po sa description down below para po makatulong sa kanya. So yun, Tol, ano masasabi mo? Salamat, Justin. Hindi ko talaga inaasahan ka kasi siyempre, di ba, parang yung parang ako yung nahihirapan ba, tapos ayun parang may tumutulong na sa akin. So, parang napipili ko ba yung yung may comfort zone ba, tapos parang rin kakaroon din ng hindi ko talaga magkakaroon ng kaibigan tulad mo, tapos ngayon natutulungan mo rin ako. So talagang marami salamat. Hindi ko talaga sa kasi ngayon na may nagtulong sa akin, at yun talaga yung ganito pa yung pakiramdam. Tapos hindi ko masabi sa sa salita na salamat bro sa pagkakataong ito. Tapos hindi ko mailarawan sa salita kung gaano ako kasaya ngayon, tapos gaano nagpapasalamat. Yun, Tol, maliit lang na halaga yan. Siyempre yan lang yung nakayanan natin kasi tulad mo, nag-aaral, nagtatrabaho ako. Ito, working student. At pasalamat tayo sa mga viewers natin kasi ang daming nanonood at di nag-skip ng ads. Kaya maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads. At makakaasa po kayo na yung tulong na ibinigay niyo sa akin is ibabalik ko din sa mga taong nangangailangan din ng tulong. Tulad nito, medyo meron tayo, so at least bro, alam ko naman kasi sa sarili ko na si John Lloyd, ang aking kaibigan, ay deserving talaga ng patulungan. Kasi di ba, alam ko naman kasi palagi ako nag-observe sa mga tao. Talagang tinitingnan ko kung sino talagang nakakaawa yung kalagayan or wala talagang kakayanan. Kaya napaka the best na nagsisikap ka. At yun, one of the reason kung bakit nandito ako, kasi yun, gusto ko talagang matulungan ka. Diba? Nalala mo ng birthday ko? Diba? That time, diba, sabi ko sa'yo, gusto ko talaga kitang i-help. So maliit lang yan na halaga. At siyempre, ang pera nawawala din. Pero yung pagkakaibigan na binuo natin dito sa school na ito or sa room na ito, yun yung pinaka-the best. Kaya po, magkakal tayo ng mabuti para sa ating mga pangarap. Yan. Salamat talaga bro. Uy, wala yan. Mukhang lang, kunti lang yan. Maliit lang na halaga yan. Makakatulong yan sa iyo kahit pa paano. So, yan mga kalingap. Yan, nakatapos lang ng interview natin kay John Lloyd. At sa pagtatapos po ng video na ito, yan, maraming salamat sa mga di nag-skip ng ads. At please support po palagi ang aking YouTube channel and Justin Aguirre Vlogs. At syempre, patuloy nyo din pong suportahan ang aking mga kasamahan, sina Kuya Ruel of Malalag, Patient Morales, at syempre sina Big Skim at ang iba pa natin mga kasamahan. Di ko na iisa-isahin. At sa ngalan ng kataas-taasan natin, no? Sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap at Ate Ed ng Vlogs. Palagi nyo po silang susuportahan at palagi nyo silang papanuurin kasi wala pong kami dito kung wala po sila. Kaya yan, maraming salamat. Papasalamat din tayo kay John Lloyd. At next time, Tol, sama ako sa bahay niyo para makita ko at makausap ko din na mama mo. Siyempre, para makatulong din tayo. Kaya yan lamang po. Maraming salamat.